Praise the Lord and happy Lord's Day sa bawat isa. Akin po kayong inianyayahan sa nabuksan ninyo ang inyong Biblia sa aklat ng Revelation. Pagpatuloy po natin ang ating Lectio Continua sa Book of Revelation chapter 3. At nandito na po tayo ngayon sa verses 7 through 13. At babasahin ko po ang salita ng Panginoon sa Abdag version, ang bagong balita Biblia, ang Biblia, no? Tagalog verses 7 through 13. At ito po ang sabi ng Panginoon: At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ang sinasabi ng banal, ng totoo, na may susi ni David, na nagbubukas at hindi maisasara ng sinuman, na nagsasara at walang makakapagbukas. Alam ko ang iyong mga gawa. Tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas na hindi maisasara ng sinuman. Alam kong ikaw ay may kaunting kapangyarihan, ngunit tinupad mo ang aking salita at hindi mo itinakwil ang aking pangalan. Ibinibigay ko sa mga sinagoga ni Satanas na nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi kundi nagsisinungaling. Sila'y aking papupuntahin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at malalaman nilang ikaw ay aking iniibig. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig upang subukin ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa roon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bumaba buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sarili bagong pangalan. Ang may pandinig ay makinig sa sinabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tayo ay lalapit sa Panginoon. Aming dakilang Diyos, aming Ama, nawa Lord maging katotohanan na Ikaw ang lagi naming pagmamasdan kahit saan man kaming dako sa mundo, kahit anong mga pagsubok, anong enticement na i-offer ng mundo, nawa ikaw ay mananatiling marilag sa aming paningin. Ang iyong ebanghelyo, nawa Lord, sa buhay namin, magsisilbing meditation namin, joy sa aming puso. At ikaw, Panginoon, ang siyang Diyos na nangunguna nitong iglesyang ito. Ikaw ang Diyos na nag-aalaga, nag-iingat sa iyong iglesia. And you are the God na magre-reward din sa mga faithful, sa mga simple at mga maliit na bagay. Nawa ito, Panginoon, itong iyong salita na gusto mong ipaabot sa iyong bayan. Magbigay ito nawa sa amin ng tamang direksyon sa aming pamumuhay bilang Kristiyano, at magkaroon nawa kami ng mas malalim na paghanga sa iyong kabutihan sa amin. Gabayan mo ang iyong tagapagsalita at loobin mo, Panginoon, na maging buhay ito sa mga nanghihina, maging comfort nawa ito sa mga nasasaktan, at maghamon sa mga hindi pa lumapit kay Kristo na sila'y manampalataya at kikilala sa kadakilaan, sa pagka-Diyos at Panginoon ng aming Panginoong Yesus. Salamat dito, aming Ama, sa iyong pag-ibig, sa iyong iglesia at sa iyong bayan. This we pray, we thank you in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, normal sa atin, tayong mga tao,
na magkaroon tayo ng malalim na paghanga sa mga tao, especially na may extraordinary na katangian o kakayahan, no? Pag may nakita tayong tao na magaling sa isang bagay na parang wala pa tayong nakikitang ganun kagaling, no? Tayo ay na-amaze tayo sa tao, no? Nakukuha ang ating atensyon, napapag-usapan natin sila at ina-acknowledge natin ang kanilang kagalingan at ang kanilang kagitingan. Kagaya na lamang sa larangan ng sports, no? Siguro kung si Michael Jordan o si Manny Pacquiao ay bibisita dito sa PRBC. Paniguradong mga kapatid, no, na atin silang i-acknowledge ang kanilang presensya kasi humahanga tayo sa kanilang mga nagawa sa buhay, ang kanilang mga achievements. Possibly na may temptasyon tayo to do that, no? Kung sa mga preachers naman, posible kung magi-guest dito si R.C. Sproul or si John Piper dito sa Tayabas, maaaring tayo ay mas maging more attentive, no, sa kanila than the less known preachers. Bawat sambit nila ng salita, no, parang precious yun sa atin na pakinggan kasi kilala sila na mga magagaling na mga preachers, mga kilala. Meron tayong temptasyon na gano'n, no, na pahalagahan yung mga taong lubos nating hinahangaan. And every time magsusurvey tayo sa mga paboritong biblical characters, posible na ang ating maiisip ay sila si Abraham, sila si Moises, sila si Joshua, sapagkat sila'y may kakaibang katangian, no, na hindi natin nakikita sa iba. Katangian sa kanilang pananampalataya. And they were known for their great and extraordinary obedience to God. Pero itong mga tao na hindi masyadong kilala, wala silang masyadong extraordinary feats and performance, simple obedience lang, usually they fade against the background, no? At hindi sila masyadong nanonotice natin, no? Kagaya ni Silvanus, Silas, Caleb, it's always Joshua, no? Hindi sila na bigyan ng pansin, mga kapatid. Ganon tayong tao, no? Selective tayo. Meron tayong sinful bent na magpahalaga sa mga dakila at hindi pinapansin yung mga ordinary. Pero dito sa ating versikulo na nabasa, sa passage na ating nabasa, tila hindi kailangan na tayo ay magpakita ng kakaiba at sobrang kahangahangang pagsunod upang tayo ay mapansin ng Diyos, no? Sapagkat ang Diyos ay tumitingin hindi sa liit at hindi sa laki ng ating obedience, kundi sa sincerity o katapatan natin sa Kanya. At ang ating katapatan, kahit napaka-small niya, no? Kahit napakaliit ng katapatan natin, kahit napaka-simple at napakapayak ng isang bagay na yan, ito'y kanyang nakikita at kinaluluguran dahil tayo ay kanya ng mga anak at dahil tayo ay kaisa na kay Kristo. Ang relasyon natin sa Kanya hindi parang empleyado, no? Na kailangan natin gumawa ng mga mararaming extraordinary na performance, overtime, hard labor, na ma-showcase sa Kanya para tayo mapansin ng ating mga manager at boss. Tayo'y Kanyang mga anak, no? At dahil anak tayo ng Diyos, ang simpleng faithfulness natin sa mga maliliit na mga bagay, iyon ay Kanyang napapansin. Tayo ay kaisa na sa Kanya. Inadapt na niya tayo, mga kapatid. Kaya dito sa passage na ito yung main point or main teaching na gusto ko pong ituro sa atin. Ang Diyos ay nalulugod sa ating katapatan kahit sa mga payak at tila di kapansin-pansing pagsunod. Kanya itong nakikita at ginagantimpalaan.
before we begin, nais ko munang ipakita sa inyo, no, before natin i-exegete yung passage, na may mga ilang detalye na magpapalawak ng ating pag-uunawa sa passage na ito. Alam natin na ang may akda dito sa 7 letters to the 7 churches ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Right? Siya ang main author nito. Ang messenger ay si John. Siya yung inutusan, no, na i-distribute itong letter. But the letter originates from the Lord Jesus Christ. At dito sa unang verse, dito sa verse 7, inilarawan muna ng sender kung sino itong nagpapadala sa kanya. At may 3 description siya dito, mga kapatid, no? 3 description sa kanyang sarili para maintindihan ng Philadelphian church. Sinabi niya dito na siya ang holy, the one who is holy. Itong term na holy, mga kapatid, no, karaniwan itong description na naaangkop sa Diyos ng Old Testament, no? O every page in the Bible, no, always has this description. Almost every book in the Bible has this description that the God of the Israelites is the Holy One, no? You should not provoke the Holy One. Itong pagiging holy, description ito sa Diyos ng Old Testament, no? He is called the Holy One of Israel, 2 Kings 19:22, Job 6 verse 10, Psalm 78:41, puro description na ang Holy One si Yahweh, si Jehovah. At alam natin na ito ay inilapat, no, na description sa ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin sa Mark 1:24 na ang Holy One si Jesus Christ, no? Na nandun sa womb ni Mary, that Holy One, that Holy Child. Lagi itong description na binibigay kay Kristo. John 6:69, ang Holy One pa din ng Panginoong Hesukristo. So anong punto dito, anong gustong iparating dito ng Diyos kung bakit inilarawan ni Kristo ang kanyang sarili na siya ay banal or holy? Ito'y nangangahulugan na siya ay Diyos at hiwalay sa mga makasalanan, no? To be holy is to be separate, no? To be separate from sinners. Ganyan itong Diyos, ito yung katangian niya. Hindi siya nakahanay, no, sa kategorya ng mga nilikha, sa kategorya ng mga mahihina't mga makasalanan, no? God is completely separate. At napaka-relevant nito sapagkat ang mga Hudyo, no, ay naniniwala sila na ang holy people of God ay sila, no? Naniniwala sila na sila ang banal at ang sinasamba nilang Diyos ang pinaka-banal, no? Makikita natin ang role ng mga Hudyo dito sa passage later on, pero ganito yung paniniwala ng mga Hudyo na sila yung people of God, nagsasakripisyo, may ritual, may strict obedience sa mga batas. Pero ang Church of Philadelphia, unlike this Jewish people, the synagogue of Jews, ang tunay na bayan ng Diyos ay ang Church of Philadelphia, mga kapatid, no? So tandaan natin ito, dinescribe niya ang kanyang sarili na banal, ang holy. Dinescribe din niya yung sarili niya na truth, the one who is true, di ba? Sa verse 7, sa Greek, this is alethenos, no? Where you get the word aletheia, right? Which is the truth. Ito'y nagpapakita negatively na ang karakter ng Diyos ay salungat sa kamalian at falsehood, no? Kumbaga pinakilala ng Diyos dito, ako ay truth. Therefore, alam mo ng implikasyon nun na ang Diyos ay galit sa falsehood, no? Kaya tayo, napansin nyo, pag mahal nyo na yung truth, pag napaibig na kayo sa katotohanan, mapapansin niyo na magiging natural sa iyo na magalit sa mga maling impormasyon. Kasi love mo yung truth, eh. Therefore, you hate falsehood. Sabi ng Book of Psalms, di ba? Galit ka sa mga sinungaling at natural yun sa iyo
Kasi napaibig ka na sa katotohanan. Servant ka na ng truth and lovers ka na ng truth. So ang Diyos dito, ganito siya. Hindi lang accessory, hindi siya parang palamuti ang truth sa kanyang sarili. Ito'y kanyang description sa kanyang diwa o sa kanyang pagkasya. Siya ay truth. So positively, so negatively, galit sa falsehood, galit sa kamalian, and positively, ito ay nagpapakita na kanyang ikinalulugod ang pagbigay importansya sa katotohanan at ang pagtanggap, pagsulong at pagsandal nito kasi ang katotohanan nauukol sa kanyang persona. So the moment you fight for the truth, you stand for the truth, you are pleasing God because yung truth, character ngayon mga kapatid. At ito yung isa sa mga katangian na gusto niyang ipakita or i-introduce sa taga-Philadelphia so that they will know the God, no, who sent this message to them, Alethenos. And then, not only that, pinakita din niya yung sarili niya na siya yung sovereign authority, na siya ang may hawak sa susi ni David, no? Inilarawan niya siya na may hawak sa susi ni David. Now, alam natin na ang Messiah, manggagaling siya sa tribo, sa line ni David, no? Si David is king, but sinabi ng Biblia na may anak ka na darating na magiging Lord, no? Magiging Messias. Akala natin noong una, ito yun na yun si Solomon, pero there will come a son that comes from the line of David na magiging hari sa lahat ng hari. Yun yung Messias, right? From the line of David. Pero itong susi na tinutukoy dito, ito yung tinatawag natin na authority. It means he has the key of the kingdom. He can open it and he can close it because he has the absolute key of the kingdom. Siya ang may authority. Ang church binigyan ng keys, di ba? I will give you keys, sabi ni Christ. Delegate tayo ng authority. Pero ang may hawak ng absolute key, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi niya dito, I hold the key of David, no? Ang Panginoong Hesus. So itong iglesyang ito, pwede ang church makapagpapasok, makapagpa-enter dito dito sa iglesia ng hindi tunay na mananampalataya. Pero kung hindi yan tunay, hindi yan makakapasok sa spiritual kingdom, no? Dito lang yan sa organisasyon, dito sa organism ng church, pero hindi sa langit, mga kapatid, no? Kaya ang holder ng key ay ang Panginoon. Napaka-relevant nito kasi it answers the question, sino ba talaga ang tunay na kasapi o kabilang sa iglesia o sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Now ngayon, dalawang bagay titingnan natin. First, God delights in a faith that although weak, yet loyal. No? He's delighted in that. And number two, God will reward that faith with something so great and royal, heavenly and kingly. So start tayo sa pinakauna. Nakita natin how he describes himself, the sender of this letter. And in Revelation 3 verse 8, sabi niya dito, alam kong ikaw ay may kaunting kapangyarihan. So God knows their weakness, no? Alam ng Diyos, alam ni Kristo ano yung kakayahan nila bilang mananampalataya. And he says here, alam ko, napakaliit ng iyong kapangyarihan, napakaunti ng iyong kapangyarihan. Pero sabi niya, ngunit tinupad mo ang aking salita at hindi mo itinakwil ang aking pangalan. So pansinin natin kung paano inilarawan ng Panginoon ang taga-Philadelphia. Sila'y may kaunting kakayahan, pero sa halip na i-compromise nilang salita ng Diyos at sa halip na itakwil ang kanyang pangalan at magpadala sa pressure ng mga Hudyo na nagpapakilala na sila ang tunay na bayan ng Diyos. Instead of making it as an excuse, no?
not to be faithful because, Lord, I am weak, no? I have little faith. I have little ability. I have little courage. Hindi yun nangyari, mga kapatid, no? The devil and his angels sought to close the door of the church by persecution, slander, and temptations. Ito yung sabi ni Donald King. Ang kalaban gustong sarhan ng kaharian ng Diyos by attacking the Christians, persecuting them during this time because this is the time of persecution. At we know na these things, parang it makes little to no sense to us ngayon kasi wala tayong first-hand experience of how it is to be persecuted. Nabubuhay tayo ngayon sa henerasyon na walang mga persecution. That you try to preach the gospel outside, you will not be persecuted. Nothing, no one will hurt you at all sa panahon natin ngayon, no? Pero mga kapatid, there will come a time na babalik ang persecution na i-unleash si Satanas, i-unbind si Satanas, and then there will be a great apostasy. Now tayo, mas delikado nga tayo na nasanay tayo sa complacency, na hindi nasubok yung ating faith. Kasi pagdating sa panahon ng great temptations, the unbinding of Satan, pagdating ng mga antichrist dito sa mundo, posible ang sino man na hindi steadfast sa kanilang faith, no, ay madadala sa paglilinlang. Pero kung tunay ka na hinirang, hindi ka maloloko because you have a God that will keep you. Pero pansinin natin, no, ang kakayahan nila is kaunti. Weak itong mga taong ito. Pero hindi naging hadlang ito upang ipakita nila ang kanilang katapatan. Ang biyaya ng Diyos ay naging sapat sa kanilang kahinaan. Di ba? My grace is sufficient for you. And He is even made perfect in weakness. No? Hindi natin kailangan na mag-antay tayo na maging strong para maging faithful. Even when you are weak, even in your weakness, be faithful in little things. Ito yung gustong iparating sa atin. Their faith is a little faith, yet it is also a pressured faith. Kasi merong sumusubok sa kanila, merong nagper-persecute sa kanila ng mga Hudyo. And though it is a little faith, kahit parang mustard lang ito, na seed, it is an unrelenting faith. May fiducia sila, mga kapatid, no? Meron silang tiwala. Sumasandal sila ng tapat sa kanilang pinaniniwalaan. Hindi nila kailanman dininay ang Panginoon sa kanilang buhay bilang iglesia. And in verse 8a, sinabi ng Panginoon, tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas na hindi maisasara ng sino man. No? Sa kahit na maraming sumubok upang sarhan sila sa kaharian ng Diyos, no? Hindi ito nagpagumpay laban sa kanila. It is possible na mga individual na kasapi dito sa Philadelphian church ay na-excommunicate ng synagogue ng mga Hudyo. Kumbaga, they were not considered as the people of God. In-excommunicate sila ng mga Hudyo, itong mga taong ito. Sinarhan sila ng pinto. That they were not part of the of the true people of God. Pero itong mga taong itong in-excommunicate were the ones who keep the words of Jesus. Kaya sabi niya, bagamat sinarahan kayo ng pinto ng mga taong ito, meron akong pinto na binuksan para sa inyo. Ang pinto ng kaharian. At ang nagbukas ng pinto na yon, yung may-ari ng susi sa bahay ni David. No? The Lord Jesus Christ, there is an open door for the kingdom for you, mga kapatid. Walang kahit sinong nilalang ang kayang magsara nito, no?
Sabi ng NICOT commentary, the commentator agrees with my understanding here. Sabi dito, now in Revelation 3:8, he reminds the Christians at Philadelphia who may have been excommunicated from the local synagogue of the Jews that he has placed before them an open door into the eternal kingdom and no one can shut them. May bukas na pinto, sabi ni Lord. Na-excom kayo, yet keepers kayo sa salita ng Panginoon. Tumindig kayo kahit mahina kayo. Ito yung bukas na pintuan sa eternal life na walang kahit isa ang kayang magsara. No? Maliwanag na ang source ng kanilang paghihirap ay ang mga Hudyo. Ito ang nagpapakilala na bayan ng Diyos. Mga anak sila ni Abraham sa laman, no? Natural seed of Abraham, and they took pride of it. Sabi nila kay Kristo, isn't our father Abraham? Kasi they think na pag pinanganak sila sa line ni Abraham, matik sila ligtas. Matik sila may pabor sa Diyos kasi galing kami sa tribe ni Abraham. But God was saying, you are the seed of Abraham in the flesh. But those who will go to heaven are the children of Abraham by faith. Yung may kaparehong pananampalataya ni Abraham. Kaya tayo, ang mga hinirang, no? Tayo mga may same faith ni Abraham, tayo yung tunay na mga Hudyo. Sabi ng Romans 2, a Jew is a Jew, not because sa kanyang ethnicity, but a Jew is a Jew dahil may inward work ang Spirit sa buhay niya. It's very clear in Romans chapter 2, mga kapatid, no? So hindi ito tunay na Hudyo. Ito yung mga Pariseo na naniniwala, nagyayabang sa kanilang mga gawa na sila'y ligtas. In-excom nila yung Philadelphian church, pero keepers pala sa God's Word itong mga Church of Philadelphia. Kaya ang point dito, ang ating mga kahinaan, itong mga limitasyon, isa itong oportunidad. It's a privilege upang maipakita natin ang tunay natin na katapatan. Huwag kang ma-discourage kung ikaw ay mahina, may limitasyon, may kakulangan sa sarili mo. Huwag kang ma-discourage doon. Kasi bagamat may limitasyon ka, meron kang kakulangan sa sarili mo, doon mo may pakita sa Diyos na even in the little thing you have, you are faithful in the little thing. Our weakness or limitations are an opportunity for us to demonstrate our true loyalty. May papakita lang ba natin na loyal tayo when we have great power, when we have great things sa ating kamay, when we have the resources, the means, and what not? Loyal ako sa iyo, Lord, kung ipoprovide mo ito, no? Even those people who have nothing. Kung anong meron lang sila, no? They are still loyal. Na ang katapatan natin hindi nakadepende sa laki ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin. God delights with our sincerity even in small things. And usually makikita talaga yung tunay na katapatan natin sa mga maliliit na bagay. Sa mga simple things. And no wonder sabi sa Bible, no, sa Luke 16:10, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, no? At ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. The little things, no? There were times, may mga friends ako before sa isang church. Pag hindi siya pastor, he cannot serve, he cannot do this, kung wala siyang posisyon, kung hindi siya something na makilala. Pero tinawag ba tayo doon? Do we only serve because we have titles, we have ranks, we are acknowledged by people? No. Even if ordinaryo ka lang na ama sa inyong bahay, no? Na naging responsible ka sa pagmamahal sa iyong asawa,
pag-care sa iyong mga anak. Kahit ganun lang kasimple ang buhay mo, pleasing na yun at nakikita na yun ng Diyos. At di mo kailangan ng isang mataas, noble na calling para maging faithful ka. Where God puts you, be faithful. If feel mo, tinawag ka ni Lord na suportahan, tagapaglinis ng church, if you're doing it for God, praise the Lord. Be faithful there. Kung tinawag kang magdikon, magpastor, do it faithfully. Kahit saang sirkulo ka nilagay ng Panginoon, saang area ka na nagtatrabaho, be faithful. Your true Lord is our Lord Jesus. Hindi natin kailangan ng mataas na posisyon, kasikatan, at extraordinaryong kakayahan para maipakita natin sa Diyos na tayo ay tapat sa Kanya. No? In the little strength, in the little power, in the small talent, kahit small talent mga kapatid, no, that you have, you can demonstrate to Him your loyalty to His Word. And in Mark 12:42-44, dumating ang isang babaeng balo, the widow. Sabi dito mga kapatid, at siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halagay halos 1 pera. Pinalapit niya sa kanya ang mga alagad at sinabi sa kanila, itong sabi ni Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naguhulog sa kabangyaman. 2 kusing lang. No? 2 kusing lang meron siya sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganahan. Extra money, no? Kasi they're abundant, no? So I will give extra since greater ito sa iba. I think that I am doing a great service for the Lord because I'm giving something na mga excess sa pera ko. Ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inuhulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan. In the eyes of people who would acknowledge that sa 2 kusing, di ba? But may pera ka o wala, konti o marami, regardless mga kapatid, no? Use it. Use that opportunity, even yung kasalatan, na i-glorify pa din ng Diyos at maging obedient pa din. So, dito, paano natin mahugot ang gospel dito sa message na ito, dito sa puntong ito? Ang Panginoong Hesukristo, na siyang nagligtas sa atin, iniligtas din niya tayo sa konteksto ng kahinaan. Sinunod niya ang kondisyones sa ating kaligtasan, hindi according sa kanyang divinity. No? Hindi siya nag-snuck in sa kanyang divine power para ma-endure niya ang mga paghihirap, no? But according sa kanyang humanity, na experience niya literal na magutom, na mauhaw, na umiyak, na maging sorrowful, na maging anxious, na experience ng Panginoong Yesus yung mga bagay na yon, no? Sinunod niya ang kondisyones sa ating kaligtasan according sa kanyang humanity. Meron siyang actual experience ng kahinaan. May mga times sa Matthew 4 na pinalakas siya ng angel kasi hindi na siya makalakad dahil sa sobrang pagod. Sinunod niya ang kanyang ama even to the point of death. Kung ginamit ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pagka-Diyos upang gampanan ang mga kondisyones sa ating kaligtasan, hindi ito matatawag na tunay na loyalty. If He can bypass the pain, if He can bypass the suffering, the lowly life, if He can bypass because He has power, then it's not true loyalty. But the Lord Jesus Christ lived as a true human being. Lahat ng mga kahinaan, limitasyon na nadaanan mo, nadaanan mo.
and he liveth by faith and faithful obedience sa kanyang Ama. Kaya tayo, kung meron man tayong mga kahinaan, no? Mga challenges, limitations sa buhay natin, tandaan mo ang Panginoong Jesucristo. He was able to be a faithful servant in the context of poverty and weakness, mga kapatid. Kaya hindi yun dapat hadlang sa atin, no? Hindi dapat maging hadlang sa atin na ganito lang ako. Kung ikay darating sa point ng buhay mo na ikay ma-frustrate dahil sa iyong kahinaan, kung ikay nalulungkot dahil hindi extraordinary ang mga graces na pinagkaloob ng Diyos sa iyo, huwag kang ma-discourage. Take this as an opportunity na maging faithful sa mga maliliit na bagay, even your weakness. At tandaan mo na nakikita ka ng Diyos. Number 2, it's gonna be the shortest. He rewards our faith with great and royal things. And they will learn that I have loved you. Pinakita sa Revelation verse 9 na i-expose niya itong mga Hudyo na ito, no? Ipapakita ni Lord na hindi kayo yung tunay na bayan na aking minamahal, kundi itong mga Philadelphians. I will cause them to bow down before you. Because one day, ang mga nagpe-persecute na mga Kristiyano, makakasaksi sila at makaka-witness sila sa glory na ibibigay ng Diyos sa atin, no? In verse 9, papatunayan ng Diyos sa mga piking Hudyo na umuusig sa mga taga-Philadelphia na hindi sila tunay na bayang minahal ng Diyos. I-expose sila sa providensya ng Diyos na sila ay mga sinungaling. And God will make them bow down before the Philadelphians na kanilang minamaliit at ipapakita ng Diyos na ito na ang tunay niyang bayan ay ang mga tunay na mananampalataya. At sinabi sa Diyos ng verse 10 na dahil sila'y nagtitiis, despite sa kanilang kahinaan, ang Diyos din ang siyang mag-iingat sa kanila sa malaking pagsubok na darating sa mundo. They have little strength, yes, but they have a God na siyang mag-iingat sa kanila sa malaking pagsubok na darating. You know, if you're obedient, no matter how little, fight for it to be a faithful servant of God, and God will do the rest. No? Kasi kasama yon sa pangako niya. And in verse 11, ang mga nagtitiis na taga-Philadelphians ay in-encourage na meron silang corona. No? In-encourage na, you have a crown that never fades. The crown of glory, and they are encouraged na manatili silang steadfast sa doktrina na kanilang paniniwalaan because He is coming soon. Darating in no time ang Panginoong Jesucristo. And in verse 12, before they see the reward na nag-uudyok sa kanila na mag-endure sa lahat ng pagsubok na kanilang hinaharap, ang magtatagumpay, sabi dito, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa roon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. They will have the name of God in their foreheads. A seal that this person belongs to no other than God. No? Belong sila sa Diyos. Under sila ng keeping ng Diyos. So, ang point, God guarantees that our obedience, huwag mong i-underestimate, mapa-small or big obedience, God will reward that obedience greatly. Darating ang panahon na makikita natin talaga na lahat ng ating pagpapagal, lahat ng paghihirap natin, pagsisikap, pagsunod sa Diyos, ay hindi ito masasayang. Many people will say, nasayang ang buhay mo because sumunod ka sa Diyos. You could have been like this, no? People will say, that's a great loss for obeying God. Pero someday, lahat ng bagay lang nandito sa mundo mawawala, but those who labored in the Lord, who stayed faithful to His word, will one day reap the great reward. Ngayon nagtatanim tayo, someday magkaani tayo at makikita nila ang great harvest.
In 1 Corinthians 15:58, kaya nga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa kanila, para sa Kanya. Lahat ng service mo sa Panginoon, susuklian at babayaran niya yan ng higit pa sa iyong ibinigay sa Kanya. And whatever you do, sabi ng Bible, Colossians 3:23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord, guys. And that's what make it distinct sa mga empleyado ng mga Kristiyano. Kasi yung mga hindi Kristiyano, posible that they are just using the company for their own gain and for their own welfare. But ang Kristiyano, kahit hindi nakikita ng amo yan, magtatrabaho yan ng matino, magpe-perform yan ng maayos, gagawa yan ng honesty kasi ang tunay niyang empleyado na kanilang minamahal ng kanilang Diyos. Hindi yan mean-pleaser sa kumpanya. Diligent worker yan, no? Kasi ang Lord nila, ang tunay na Lord, ang Panginoong Hesukristo. At sa Matthew 25:21, darating ang panahon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunti. Halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala sa malaking mga bagay. You know what possible dito sa mundo? That you will die being not acknowledged, not being known, not being popular. Mamamatay ka dito sa mundo na simple lang, mga kapatid. Hindi mo na-reach yung na-reach ng iba. Pero when the end comes, publicly, maririnig mo yung salita na yon, halika, magaling, tapat at mabuting lingkod from the King of Kings himself. And who wants that? Who don't want that approbation na galing sa hari? Di man tayo nakatanggap sa mundo, pero doon makakatanggap tayo at maging saksi ang mga anghel sa reward na matatanggap mo. I have this friend, he's a preacher and still not being chosen as a pastor, but he's a faithful man. He says this to me, we don't serve because of titles. Even if walang posisyon, hindi ito dapat magpahina sa ating serbisyo sa Diyos kasi mahal natin siya kahit wala itong kaakibat na posisyon o reward para sa atin, no? And that's what I learned here sa atin, mga kapatid. Hindi ka man kilala o popular dito sa mundo, wala ka mang title or special position dito sa mundo, pero ang mahalaga sa lahat, ikaw ay mananatiling tapat sa Kanya. May parangal siya at ang mismong magpoproklama sa iyo na magaling at mabuting lingkod ng hari. Before, I have this one professor, the subject namin na linguistics. I heard some commendation in one subject that I excel, isang subject lang yun, pero I wanted her na ma-acknowledge niya ako because siya yung hinahangaan ko ng sobra-sobra. At for the first time nung marinig ko na kinomen niya ako as a student, as her student, I was so happy. And I don't, every commendation I heard from other people, nakatakip ang aking tenga kasi I'm not living for their praises. I'm living for this woman, this teacher, this old teacher. In the same way, ganun tayo sa Diyos, no? Kahit dito sa mundo, wala tayong parangal, hindi tayo makilala. It's okay. Kasi yun yung magandang pakinggan someday, na tayo'y faithful servant ng Diyos. And is coming soon, nawa, ang mga hindi pa kumikilala sa Panginoon, lumapit kayo sa Kanya. Kasi ang reward na matatanggap ninyo kung hindi kayo sasampalataya sa Kanya ay ang judgment, no? Pero if you are one in Christ, if you believe in Him,
yung mga small things na ginawa mo sa Kanya, bibigyan pa yan ng reward. Sa conclusion, ang katapatan ay hindi nangangailangan ng higit na lakas. Maaari tayong maging tapat kahit sa munting lakas na mayroon tayo at ipinangako ng Diyos na ang maliit na lakas na binigay niya sa atin ay papalitan niya ng higit na dakilang kapangyarihan sa kanyang muling pagbabalik. Let's pray to the Lord. Oh, wonderful God, our Father, you are truly a rewarder of those who diligently seek you. Thank you, Lord, that we've been adopted to you, Father. Naging anak mo kami dahil kay Kristo. Kaya yung mga ginagawa namin, ang mga payak na pagsiservisyo namin, kinalulugod mo, Lord. Nalulugod ka sa amin. At nawa, Lord, ma-increase nawa itong pag-ibig namin sa iyo at ma-inspire nawa kami sa buhay ni Kristo na tinuturo sa amin sa Ebanghelyo. At nawa makita namin na ang bagay dito sa mundo ay transient lang, panandalian lang, Lord. Pero yung pag-serve sa iyo, it will give us an eternal glory. Salamat dito, Lord, at maging sapat nawa ito na magpalakas sa iyong bayan ng iyong salita for the next week, Lord, until another Lord's Day that will come. Thank you for your faithfulness. This we pray. We thank you in Jesus' name. Amen.